Imaginein mo ito, kaibigan. May nasusunog na building. May mga tao sa loob, sumisigaw, natatakot, humihingi ng tulong. Nakikita mo sila. Ramdam mo ang awa. Sabi mo sa sarili mo, grabe, nakakalungkot. Lord, tulungan mo sila. Pero hindi ka gumalaw. Hindi ka tumawag sa fire department. Hindi ka nag-isip kung paano makakatulong. Wala kang ginawa. Alam mo, ganyan din minsan ang pagmamahal natin sa Diyos. Puro sa salita, puro damdamin, pero walang aksyon. May kwento ako sa iyo. Isang babae na hindi lang nagsabi ng pagmamahal, kundi ipinakita niya talaga ito. Siya si Jackie Pullinger. Noong 1960s, isang batang babae mula sa England ang bumili ng one-way ticket papuntang Hong Kong. Wala siyang kilala doon, wala siyang malinaw na plano, pero ang meron siya, pagmamahal sa Diyos at kagustuhang sumunod. Nakarating siya sa isang lugar na halos walang nagtatangkang pumunta. Yun ay sa Kowloon Walled City. Isang siksik, magulo at mapanganib na lugar. Puno ng adik, kriminal at mga gang. Pero si Jackie, naku, hindi lang siya bumisita, kundi tumira pa siya roon. Nakihalubilo, nakikain, nagdasal, nagmahal, at unti-unti ang mga adik ay nagkaroon ng healing. Hindi lang pisikal, kundi spiritual. Hindi dahil sa programa o rehab, kundi sa kapangyarihan ng banal na spirito na dumadaloy sa isang taong handang ipakita ang pagmamahal ng Diyos sa gawa. Kaibigan, ito yung pag-uusapan natin ngayon sa pagpapatuloy ng mensahe noong nakaraang linggo. Nakita natin kung gaano niya tayo kamahal hanggang sa kanyang paghihirap at kamatayan. Now, ang tanong, pagkatapos ng resurrection, ano na ang susunod? Tapos na ba tayo? Kakanta lang ba tayo ng thank you Lord? Tapos balik na sa dating buhay? Siyempre hindi. Ngayon ang panahon para lumago ang ating pagmamahal sa Kanya. Hindi lang sa salita, kundi sa puso, desisyon at gawa. Ito yung huling mensahe ng Make Room series. Nagsimula tayo sa Make Room to Die to Self. Papatayin natin yung ating sarili at hahayaan na ang mabuhay ay ang Panginoong Yesus. Tapos, make room for the only way. Wala tayong aasahan na ibang tagapagligtas kundi ang Panginoong Yesus lang. Then last week, make room for courage. Ito yung how to face death without fear. Yayakapin mo ang katotohanan na nabuhay muli ang Panginoon. At dahil dito, ay magkakaroon tayo ng tapang sa kamatayan. Dahil alam nating mabubuhay din tayong muli. At ngayon, ang huling bahagi, make room to love with action. Ang ibig sabihin, kung totoong mahal natin ang Diyos, ay makikita ito sa buhay natin. Meron itong action. Action saan? Sa ating pagsunod, sa ating pagpapatawad, sa ating pagbibigay, paglilingkod, at pagmamahal sa kapwa. Kaya paano natin ito isa sa buhay? Paano tayo gagawa ng room o space sa ating kabisihan araw-araw para ipakita ang pagmamahal sa Diyos? Yan ang tatalakayin natin ngayon. Tandaan mo, ang pag-ibig na hindi kumikilos, hindi tunay na pagmamahal. Pero ang pag-ibig na gumagalaw, sumusunod, at naglilingkod, yan ang pagmamahal na nagbabago ng mundo. Magandang araw muli mga ka-WOTG. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat sa inyong lahat na nagdesisyon na isuko ang inyong sarili sa Diyos at sumali sa ating online discipleship group. Mag-type lang kayo ng join sa comment section kung hindi ka pa nakakasali. Siya nga pala, kung gusto mo sumama sa aming online worship service, ay ginaganap namin ito ng 11 a.m. Sunday. Copy mo lang ang link na nakalagay sa description at i-paste mo lang ito sa inyong Chrome o kahit anong browser at instantly makaka-join ka na sa ating online worship service. Meron nga pala tayong gaganapin na baptism. Kung ikaw ay nagsuko na ng iyong buhay sa Panginoong Yesus, ay inaanyahan ka naming i-declare mo ito publicly. Ang registration ay makikita nyo sa description. Sumali ka din every Monday sa ating D-Group Leaders Training. Panahon na
para humakbang ka ng pagsunod sa panawagan ng Diyos sa iyo na gumawa din ng alagad. Mag-register ka lang sa link na nasa description. So, paano natin ipapakita ang pagmamahal sa Diyos? May 3 point tayo ngayon. Number 1, examine your love honestly. Number 2, show your love through obedience. Number 3, commit to love until the end. So, una, pag-usapan natin, examine your love honestly. Susuriin mo mabuti ang iyong sarili. Magiging honest ka sa tanong kung totoo ba talagang mahal ko ang Diyos? Bakit? Kasi madaling sabihin na mahal mo ang Diyos pero hindi mo napapansin na hindi pala nakikita sa buhay mo ang mga patunay ng pagmamahal mo sa Kanya. Alam mo, noong nabuhay muli ang Panginoong Hesus ay nagpakita ang Panginoong Hesus sa Kanyang mga alagad sa iba't ibang paraan at pagkakataon. At isa dito ay ang pagpapakita ng Panginoong Hesus kila Pedro nung sila ay nangingisda. Tinawag niya sila sa pangpang at naghanda siya ng kanilang pagkain. Sabi sa John 21:15-17, pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito?" "Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo." Sabi ni Jesus, "Alagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit, tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako?" Grabe, napaka-personal ng pag-uusap nila Pedro at ng Panginoong Jesus. Pero bakit kaya paulit-ulit niya tinanong si Pedro kung mahal siya nito? Kasi gustong ilabas ng Panginoong Jesus ang laman ng puso ni Pedro. Hindi sapat ang, "Yes, Lord." Gusto niya makita ang tunay na sagot. At imagine mo ito, kaibigan. Nakaharap mo ngayon ang Panginoong Hesus at tinatanong ka niya, "Mas mahal mo ba ako kaysa sa mga ito?" Ano yung tinutukoy ng Panginoong Hesus na mga ito? Para kay Pedro, ito yung mga fishing equipments niya. Kasi bumalik siya sa pangingisda. Bagamat alam niya na meron siyang misyon na dapat gawin. Parang sinasabi ng Panginoon na, "Mas mahal mo ba ang trabaho mo kaysa sa akin?" At maring tinatanong din ng Panginoon sa iyo ito, "Do you love me more than your livelihood?" Mas mahal mo ba ang Panginoong Hesus kaysa sa trabaho mo? Hindi ibig sabihin na magre-resign ka na sa trabaho. Ang point ay ang puso mo ba ay nasa pagkita ng pera o sa Diyos talaga? Kasi kung nasa Diyos talaga ang puso mo, ay kahit nagtatrabaho ka, siya pa din ang iyong priority. Sa lahat ng papasukan mo na trabaho ay tinatanong mo siya, "Lord, paano kita mapapapurihan dito sa aking trabaho? Sino ang mga taong gusto mong bahaginan ko ng kaligtasan dito? Sino ang taong gusto mong tulungan ko para makita nila ang pagmamahal mo sa kanila? Lord, marami akong trabaho pero ikaw ang una sa oras ko. Ikaw muna ang kakausapin ko bago ako magtrabaho." Kaibigan, kahit may trabaho ka, ay pwede mo ipakita sa Kanya na mas mahal mo siya at hindi mo kailangang mag-resign. Pwedeng sinasabi ng Panginoon, "Do you love me more than your possessions?" Sino ang inuuna mo? Ang Panginoong Hesus o ang mga bagay na meron ka? "Do you love me more than your relationships?" Mas mahal mo ba ang Panginoong Hesus kaysa sa relasyon mo kahit alam mo na hindi yan kalooban ng Diyos? Kaibigan, hindi ko alam kung ano ang more than this mo. Pero sinasabi sa iyo ngayon ng Diyos, suriin mo ang pagmamahal mo sa Kanya. "Do you love me more than that?" Sabi ni Erwin Lutzer, "Better to love God and die unknown than to love the world and be a hero. Better to be content with poverty than to die a slave to wealth. Better to have taken some risk and lost than to have done nothing and succeeded at it." Ang ganda ng paalala. Mas mabuting mahalin ang Diyos ng totoo kahit walang pumapalakpak sa iyo. Mas mabuting mahalin ang Diyos ng totoo kaysa mahalin ang mundo pero ang kaluluwa mo naman ang kapalit. Kaibigan, ngayong araw na ito, huminto ka saglit. Tanungin mo yung sarili mo, mahal ko ba talaga ang Panginoong Hesus nang higit sa lahat? Kung oo, hayaan mong makita yon sa pamumuhay mo. Kung hindi pa, this is the perfect time para humingi ng tawad at magsimulang muli.
Mahal ka ng Panginoon. Pero ang tanong, mahal mo rin ba siya ng higit sa lahat? Is Jesus first? Siya ba talaga ang priority sa buhay mo? O mas inuuna natin ang kagustuhan ng ibang tao kaysa sa kagustuhan ng Panginoon? Minsan, para lang ma-please ang ibang tao, kino-compromise natin ang kalooban ng Diyos. Tapos sasabihin natin, okay lang siguro to, pero okay nga ba talaga yan kay Lord? Sabi sa Mark 12:30-31, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Paano daw natin mamahalin ang Diyos? Una, ng buong puso. Ang ibig sabihin ng buong puso, mahalin mo siya ng buong emosyon mo. Kasi ang puso, ito ang sentro ng ating damdamin. Dito natin madalas ina-associate ang pag-ibig. Kung tunay mong mahal ang isang tao, pinapakita mo ito araw-araw sa paraan na nararamdaman at nakikita. Ganon din ng Diyos. Araw-araw siyang nagpapakita ng pagmamahal sa atin. Pero tayo minsan natatakot tayong ipakita ang emosyon natin kay Lord. Parang may hiya, may takot, may reservation. Pero kapatid, tandaan mo, ang Diyos hindi natatakot sa emosyon mo. Hindi siya nabibigla at hindi siya nandidiri sa'yo. Bakit? Kasi siya ang lumikha sa'yo. Kasama na ang mga emosyon mo. Sa Biblia, makikita natin ito. Si David, madalas umiyak sa Diyos. Ang mga Israelita, nagrereklamo at nagtatapat ng hinaing nila. Si Abraham at Sarah, tumawa pa nga sa harap ng promise ng Diyos. Ang mga kababaihan sa libingan, sobrang nagalak nang malaman nila na buhay ang Panginoong Yesus. Hindi pinigilan ng Diyos ang emotion nila. Ang gusto niya, gamitin natin yung damdamin natin para mas mahalin siya. Maging totoo tayo sa nararamdaman natin. Hindi mo kailangan magpanggap. Hindi mo kailangan ngumiti kung ang puso mo naman ay malungkot. Okay lang yun. Sabihin mo kay Lord, Lord, malungkot na malungkot po ako. Hindi ko po alam kung bakit, pero alam ko malungkot po ako. Hindi ka rin kailangan magsabi na okay lang ako kung hindi naman talaga. Nakikita ng Diyos ang puso mo. Wala kang matatago sa Kanya kahit gaano pa kaayos ang itsura mo sa panlabas. Kaibigan, huwag mo ikahiya na umiyak sa presensya niya. Huwag mong ikahiya na sumigaw ng salamat Lord o kaya tulungan mo ako Lord. Kaibigan, mas mahalaga kung ano ang alam ng Diyos sa puso mo kaysa sa iniisip ng mga tao sa paligid mo. Huwag kang mahiya. Tanungin mo yung sarili mo ngayon. Mahal mo ba ang Diyos ng buong puso mo? Na ipapakita mo ba ang pagmamahal mo sa Kanya? Hindi lang sa salita, kundi sa emosyon mong tapat. Kung hindi pa, huwag kang matakot magsimula. Sabihin mo sa Kanya ngayon, Lord, turuan mo akong mahalin ka ng buong puso. Tapat, totoo, yung wala akong tinatago. And then sabi, mahalin natin ang Diyos ng buong kaluluwa. Ang ibig sabihin nito, mahalin natin ang Diyos gamit ang buong pagkatao natin. Hindi lang to basta damdamin. Ito na yung kabuuan ng spiritual being natin. Ang hirap nito gawin kasi ang kaluluwa ay hindi madaling unawain. Hindi natin ito nahahawakan, pero alam nating naroon. Ito ang nagsasabi sa atin ng mga pinakamalalim nating pangangailangan. Ang kaluluwa natin ang sumisigaw kapag tayo'y nagkakasala. Itong bahagi ng pagkatao natin na umaamin sa Diyos. Lord, kailangan ko po ng kapatawaran. Ito ang nagsasabi sa atin na maniwala na may Diyos na siya ay totoo, buhay at makapangyarihan. Ito ang nagsasabi sa atin na maniwala sa ginawa ng Panginoong Yesus sa krus na siya ang nagligtas sa atin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ang kaluluwa natin ang nagsasabi sa atin na maniwala sa kapangyarihan ng banal na spirito na siya'y kumikilos sa atin ngayon para tayo magbago at lumago. Kaibigan, tandaan mo ito, hindi lahat nauunawaan ng isipan, pero ang kaluluwa natin ay tinuturuan tayong magtiwala kahit walang kasiguraduhan. Ang kaluluwa natin ang nagugutom sa Diyos. Ang kaluluwa ang nagsasabi sa atin na kailangan nating sumunod. Ang tunay na kaluluwa na umiibig sa Diyos, nagnanais sumunod sa Kanya. Hindi dahil napipilitan, kundi dahil mahal natin siya. Obedience becomes an act of worship, not just a duty.
Kapatid, tanungin mo sa sarili mo ngayon, minamahal mo ba ang Diyos ng buong kaluluwa mo? Hindi lang sa emosyon, kundi sa pananampalataya, pagsunod at paniniwala kahit pa nga minsan hindi mo nauunawaan. If you feel empty, weak, or stained, God is inviting your soul to come close. Sabihin mo sa Kanya, Lord, I offer you my soul. Lahat ng pananampalataya ko, pangangailangan ko at kahinaan ko, linisin mo ako, turuan mo ako magtiwala at sumunod ng buong puso. Then, ang sabi pa, mahalin natin ang Diyos ng buong isip. Mahalin natin ang Diyos gamit ang buong isipan natin, our intellect. Alam mo, napakagaling ng utak ng tao. Sabi nga nila, maliit na porsyento lang ang nagagamit natin sa buong kakayahan ng ating utak. Kahit pa yung pinakamatalino, hindi pa rin nauubos ang potensyal ng isip. Pero ang tanong, anong klase ng kaalaman ba ang pumupuno sa isip mo? Madali tayong mag-ipon ng kaalaman tungkol sa kasaysayan, mga kwento at nobela, showbiz at teleserye, sports at teams, negosyo at marketing, tungkulin sa bahay, sasakyan. Naku, kabisado natin lahat ng model ng mga gandang sasakyan. Wala namang masama sa mga yan, pero tanungin natin ang ating sarili. Nasaan sa listahan ng mga alam mo ang kaalaman mo tungkol sa Diyos at sa salita niya? Kung tutusin, karamihan sa mga mananampalataya kulang na kulang ang kaalaman tungkol sa Diyos. Bakit? Kasi may mga Kristiyano na minsan madalang mo sila makita pag linggo. Hindi nagsisikap na magpalago kahit sa mga midweek Bible studies, D-group at ang pinaka-importante, yung personal Bible study mo araw-araw sa Diyos. Yung personal obedience-based Bible study mo sa Kanya. Para sa'yo, okay na yung nag-pop out na verse of the day. Ito na ang aking devotion. Pero walang malalim na pag-connect sa sarili at paggawa ng I will o kung anong aking gagawin. Lord, dahil sinabi mo ito, itong aking gagawin at ibabahagi ko ito sa aking mga kasama. At dahil minsan lang kumakain isang linggo, nako, nagiging malnourished. At tapos sasabihin niya, mahal ko ang Diyos. Kaibigan, kung talagang mahal mo ang Diyos, hindi mo lang ito sasabihin, kundi gagawin mo ng buong pag-iisip. Paano? Fill your mind with the knowledge of God. Sabi nga sa Philippians 4:8, sa katapos-tapusan mga kapatid, anumang mga bagay na totoo, anuman ang marangal, anuman ang matuwid, anuman ang dalisay, anumang mga bagay ang kaibig-ibig, anuman ang may mabuting ulat, kung mayroon mang kabutihan at anumang kapuri-puri, ang mga bagay na ito ang isipin ninyo. Kaibigan, punuin natin ang ating isip ng maka-Diyos na bagay araw-araw at hindi lang tuwing linggo. Tanungin natin ito sa sarili. Mahal mo ba ang Diyos ng buong isipan mo? Kung oo, dapat siya ang laman ng isip mo araw-araw. Hindi lang kapag may problema, kundi sa bawat desisyon, sa bawat idea, sa bawat iniisip mong gawin. Kaibigan, fill your mind with the truth of God. Think deeply about who He is and let that shape how you live. Sabihin mo sa Kanya, Lord, turuan mo akong mahalin ka, hindi lang sa damdamin, kundi sa isip ko. Nais kong punuin ang utak ko ng kaalaman tungkol sa iyo, hindi lang ng mga bagay ng mundo. Then sabi pa, mahalin natin ang Diyos ng buong lakas. Ang ibig sabihin nito, mahalin mo ang Diyos gamit ang buong katawan mo at lahat ng lakas mo, lahat ng kilos mo, lahat ng ginagawa mo. Ito yung pagsuko ng mga kakayahan mo sa Diyos at hayaan mo na gamitin niya ito ayon sa kalooban niya. Minsan nagagamit natin yung kalakasan natin, yung talento natin, yung abilities natin sa loob ng church. Praise God! Pero gamitin natin ito mas madalas sa labas ng church. Halimbawa sa trabaho, sa komunidad, sa tahanan. Kaibigan, alahanin mo, lahat ng talento mo, lahat ng kakayahan mo, natural man o spiritual gift, lahat yan galing sa Diyos. Actually, wala namang natural ability. Lahat yan God-given at binigyan kanya ng kakayahan para gamitin ito para sa kanyang kaluwalhatian at upang tuparin ang kanyang layunin sa buhay mo. Pero ito yung malungkot. Maraming gawain sa church ang hindi natatapos. Hindi dahil walang kailangang gawin,
kundi dahil yung mga may kakayahan at nagsasabi na mahal nila ang Diyos, naku, sila pa yung hindi kumikilos. Nakakalungkot kasi minsan gusto lang nating magreklamo kapag walang gumagawa, kapag may problema sa church, ano ba yan, ba't walang volunteer dito, ano ba yan, ba't ganito. Pero hindi naman tayo sumusunod sa Diyos na tayo mismo tumulong, tayo mismo mag-volunteer. Minsan gusto nating antayin pa tayong imbitahan o tanungin bago tayo tumulong. Kaya kaibigan, kung gusto mo tumulong sa gawain ng Diyos, nako, dito sa ating online ministry, mag-comment ka lang ng serve. Sabihin mo, gusto ko makatulong, anong pwede kong gawin? Narealize ko minsan napipilitan ang mga pastor o leaders na i-assign ang taong available. Pero hindi yun talagang tinawag ni Lord. Kasi yung totoong tinawag, hindi sumasagot, ayaw. Pero dahil ang isang taong ito available, lagi siya nag-yes kay Lord, nako, siya yung inilalagay, siya yung ginagamit tuloy ng Diyos. Nakakalungkot kasi sayang ang binigay ng Diyos sa'yo kung hindi mo ito gagamitin, at kung ginamit mo naman, ay huwag ka titigil dahil ito ang nagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Sabi nga sa Galatians 6:9, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Yes, nakakapagod minsan, pero huwag ka susuko kasi may aanihin ka, may gantimpala, may resulta, at higit sa lahat, ang Diyos mismo ang nagsasabi, anak, sulit lahat ng pagod mo para sa akin. Ngayon, tanungin mo ito sa sarili, minamahal mo ba ang Diyos ng buong lakas? Ginagamit mo ba ang oras mo, talino mo, lakas mo, talento mo para sa Kanya? Kung hindi pa, sabihin mo, Lord, gamitin mo ako. Lahat ng meron ako para sa iyo. Di man ako sikat, di man ako perfect, pero willing akong tumugon sa tawag mo. So, paano natin ipapakita ang pagmamahal sa Diyos? Number 1, examine your love honestly. Ang ibig sabihin, maging honest tayo talaga sa ating sarili. Tanungin natin, kung minahal ako ng Diyos ng sobra-sobra at walang kondisyon, ganun ko din ba siya kamahal para ibigay ko ang buhay ko sa Kanya ng buong buo, puso, isip, kaluluwa at lakas? Nakikita ba ito sa aking mga ginagawa? And then, pangalawa, show your love through obedience. Basahin natin ulit itong talata at tignan natin kung anong sagot ng Panginoong Yesus kay Pedro nung tinanong niya kung mahal niya ang Diyos. John 21:15-17, Simon, anak ni Jonas, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Sinabi niya sa kanya, opo, Panginoon, alam mo may paggiliw ako sa iyo. Sinabi ni Jesus sa kanya, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Parang sinasabi ng Panginoon na kung iniibig mo ako, hindi sapat na sabihin mo ito, kundi ipakita mo sa iyong pagsunod. Pakainin mo ang aking mga batang tupa. Then verse 16, sinabi niya muli sa kanya sa ikalawang pagkakataon, Simon, anak ni Jonas, iniibig mo ba ako? Sinabi ni Pedro sa kanya, opo, Panginoon, alam mong may paggiliw ako sa iyo. Sinabi ni Jesus sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. Ang ibig sabihin, meron kang gagawin kung sinasabi mo, mahal mo ang Diyos. Nasabi niya kay Pedro, alagaan mo ang aking mga tupa kung sinasabi mong mahal mo ako. Verse 17, sinabi ni Jesus sa kanya, sa ikatlong pagkakataon, Simon, anak ni Jonas, may paggiliw ka ba sa akin? Nagdalamhati si Pedro sapagkat sa ikatlong pagkakataon ay sinabi ni Jesus sa kanya, may paggiliw ka ba sa akin? Sinabi ni Pedro sa kanya, Panginoon, alam mo ang lahat ng mga bagay, alam mo na may paggiliw ako sa iyo. Sinabi ni Jesus sa kanya, pakanin mo ang aking mga tupa. Ang ibig sabihin ng pakainin mo aking mga batang tupa, alagaan mo aking mga tupa, pakanin mo aking mga tupa. Ito ang mga salitang paulit-ulit na sinabi ng Panginoon kay Pedro matapos siyang muling mabuhay. Hindi ito basta tanong lang kung mahal ba siya ni Pedro. Ito ay talagang panawagan, isang paalala. Kung tunay mo akong mahal, ipakita mo ito sa pamamagitan ng pagsunod mo sa akin. Si Pedro ay tinawag para pangalagaan ang iglesia o ang church. Alagaan ang mga bagong mananampalataya na parang mga batang tupa. Ang tungkulin niya, pakainin sila ng salita ng Diyos. Bantayan sila, alalayan sila sa paglago. Hanggang ngayon, ito pa rin ang tungkulin ng mga pastor, leaders at discipleship group leaders.
Kaya kung aalis ka sa nililid mo na D-group, ay balikan mo ang Diyos at sagutin mo ang tanong niya kung mas mahal mo siya kaysa sa iyong dahilan ng pag-alis. Now, paano naman kung hindi ka minister o pastor? Ang tanong ni Jesus ay para sa ating lahat, do you love me? Kung oo, sagot mo, gaya ng sinabi ni Pedro, yes Lord, you know that I love you. Ang sagot sa iyo ni Jesus ay, pareho pa rin. Then, do this. Obey me. Fulfill my purpose for your life. Sabi ng Panginoon sa John 14:21, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Kaibigan, tandaan mo ito. Ang sukatan ng pagmamahal natin sa Kanya ay hindi lang sa dami ng worship songs na kinakanta natin, kundi sa pagsunod natin sa Kanyang kalooban. Si Pedro 3 beses niyang ikinaila ang Panginoong Yesus. Pero pagkatapos ng resurrection, 3 beses din siyang tinanong ng Panginoong Yesus, do you love me? Do you love me? Do you love me? Hindi para sumbatan siya, kundi para i-restore. At para ipakita na kahit gaano kalaki ang pagkakamali natin, pwede pa rin tayong gamitin ng Diyos. At alam mo kung anong nangyari pagkatapos nun? Peter obeyed. Hindi na siya nagdadalawang isip. Tumugon siya sa tawag ng Panginoon. Ang dating natakot, ngayon matapang na. Ang dating umatras, ngayon sumusugod. Totoong pinakita ni Pedro ang pagmamahal niya sa Panginoong Yesus. Nung sinabi niya na, mahal kita Lord, ay pinatunayan na niya ngayon. Ipinakita niya ito sa kanyang buong buhay. Sa bawat hakbang ng kanyang paglilingkod, damang-dama ang pagbabago. Walang takot siyang nag-preach. Nung dumating ang Holy Spirit sa araw ng Pentecost, si Pedro ang nangaral sa harap ng libu-libong tao. At sa araw na yun, mahigit 3,000 na kaluluwa ang naligtas at nabautismuhan. Dati, ikinahiya niya ang Panginoong Yesus, pero ngayon, buong tapang niyang ipinahayag na si Jesus ang tagapagligtas. Naging isa sa mga pangunahing haligi si Pedro ng naunang Christian Church sa Jerusalem. Siya ang nagdesisyon sa mahalagang usapin, nagturo sa mga bagong mananampalataya at nagtatag ng disiplina at pagkakaisa sa iglesia. Hindi lang siya nagturo, nagtiis siya, nakulong, binugbog, muntik mamatay pero hindi siya umatras. At ayon sa mga historian, si Pedro ay ipinako rin sa krus pero pabaliktad. Kasi hindi raw siya karapat-dapat mamatay sa parehong paraan ng pagka-crucify sa Panginoong Yesus. Kaibigan, do you love Jesus? Hindi lang tanong ito para kay Pedro, tanong ito sa atin ngayon. At kung ang sagot mo ay, yes Lord, you know that I love you. Ang sagot ng Diyos ay, then do this. Obey me. Fulfill my purpose. Show it. Kaibigan, hindi sapat ang mahal kita Lord kung wala namang pagsunod. Love is an action word. Pinapakita ko ba ang pagmamahal ko sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod? Sa intimacy ko kay Lord, may oras ba ako araw-araw para makipag-ugnayan sa Kanya sa panalangin at salita? Sinusunod ko ba siya kapag tinatawag niya akong huminto, makinig, magtiwala? Sa marriage, mahal ko ba si Jesus? Kaya pinipili kong mahalin ang asawa ko kahit mahirap. Minsan, talagang gusto mo na isoli ang iyong asawa, pero dahil sa mahal mo ang Diyos, sinasabi mo, Lord, help me to love my wife, my husband, unconditionally. Pinapatawad mo na lang, nagsasakripisyo, nagsisilbi, kahit hindi perpekto ang sitwasyon. Sa parenting, ginagawa ko ba ang role ko bilang ama o ina para palakihin ang anak ko sa takot sa Diyos? O mas inuuna ko ang success sa mundo kaysa sa spiritual maturity nila? Sa trabaho, nagtatrabaho ba ako with excellence at integrity dahil gusto kong i-glorify ang Panginoon o para lang sa sweldo o recognition ng tao? Sa negosyo, sinasama ko ba si Lord sa business ko o puro pera lang ang iniisip ko? Pinapakita ko ba na mahal ko siya sa paraan ng pagtrato ko sa kliyente, sa staff, at sa paggamit ng kinikita? Sa discipleship group, faithful ba ako sa pagiging bahagi ng spiritual family? Nagpapakita ba ako ng pagmamahal sa Panginoong Yesus sa pamamagitan ng pagiging accountable,
committed at mapaglingkod sa D-group ko? Alam mo ba na yung simpleng pag-attend mo sa D-group ay nagsiserve ka na sa kapatid mo? Yung simpleng pagbasa mo ng conversation time ng iyong kapatid at pag-encourage sa kanyang binabahagi ay malaking paglilingkod na ito para sa kanya. Sa paggawa ng disciple, ginagawa ko ba ang utos ng Panginoong Hesus na go and make disciples of all nations? Sa ministry, nagsiserve ba ako dahil mahal ko ang Panginoon o dahil nakasanayan ko na lang? Buong puso ko bang ginagawa ang ministry kahit walang recognition? Sa relasyon ko sa church, mahal ko ba ang iglesia ng Panginoong Hesus? Pinapakita ko ba ito sa pamamagitan ng pagsuporta, pagtulong, pakikiisa, at pagtataguyod sa lahat ng aming mga ginagawa? Hindi sapat ang mahal ko si Lord kung walang paglilingkod, walang obedience, walang action. Whenever God calls you to serve, do it joyfully, willingly, and freely. Bakit? Because love that is real serves. Ang nagmamahal sa Panginoon ay nananatili din sa Kanya. Sabi sa John 15:5, ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa Kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Wow! Ito ang miracle. Hindi mo kailangan mag-trying hard na mamunga, magbago, magkaroon ng mga kaluluwa na madadala sa Panginoon. Ang kailangan lang nating gawin ay ipakita natin sa Diyos na mahal natin siya. Paano? Sa pamamagitan ng pananatili sa Kanya. Ano ba ibig sabihin ng mananatili sa Panginoong Hesus? Ibig sabihin ba nito ay paminsan-minsang dasal lang? Ibig sabihin ba nito ay 2 beses sa isang buwan na pagsimba? Hindi yun ang ibig sabihin ng abiding. Kapag nananatili tayo kay Kristo at nananahan ang Diyos sa atin, parang isang sanga na nakakabit sa puno ng ubas. Ang buhay ay galing sa puno, hindi sa sanga. Kung wala ang puno, walang sustansya, walang bunga, walang buhay. Ang puno ang nagbibigay ng lakas, ng pagkain sa kaluluwa, ng direksyon, at ng buhay na hindi nauubos. Kung totoo ang pagmamahal natin sa Diyos, hindi tayo aalis sa Kanyang presensya, hindi tayo aalis doon sa puno. Mananatili tayo sa pagpapalago ng ating relasyon sa Kanya. Gagawin mo ito kahit hindi mo feel. Mananatili tayo sa panalangin, sa pagbabasa ng salita, sa pagsunod, sa pananampalataya. Kasi kung hindi, anong mangyayari? Tuloy natin sa John 15:6. Ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo at itatapon gaya ng sanga. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, hinahagi sa apoy at sinusunog. Kaibigan, wala kang magagawa kung hindi ka mananatili sa Panginoong Hesus. May nakausap ako ng Sabado, sabi niya, magulo ang kanilang tahanan, relasyon, trabaho at iba pa. Tinanong ko siya kung active ba siya sa paghanap sa Diyos araw-araw at pagpapalago sa kanyang relasyon sa Kanya. Sabi niya, hindi, huminto siya sa kanyang D-group, worship, quiet time. Sabi ko sa kanya, hanggat hindi ang Panginoong Hesus ang sentro ng inyong pamilya, mahirapan kayong magbunga at magkaroon ng kapayapaan, kagalakan at fulfillment. At hindi ang Panginoong Hesus ang magiging sentro ng buhay nyo kung ikaw mismo hindi mo siya hinahanap araw-araw. Kung hindi siya ang number 1 pursuit mo sa buhay, ay hindi siya ang magiging sentro ng inyong buhay kahit kailan. At wala kayong magagawa hanggat malayo kayo sa Diyos. Kaya kaibigan, mahal mo ba talaga ang Diyos? Kung oo, praise God. Then abide in Him. Hindi lang tuwing may problema, hindi lang tuwing linggo. Abide daily. Stay connected. Stay close. Involve mo siya sa buhay mo. O hindi tayo nananatili, manghihina tayo, malalanta, at mawawalan ng bunga. Pero kung nananatili tayo kay Kristo, may bunga ang buhay natin, may kapayapaan sa gitna ng bagyo, may lakas kahit sa panahon ng kahinaan, at may direksyon kahit tila wala tayong nakikitang daan. Kaibigan, tandaan mo ito, ang obedience ay hindi lang sa pag-abide, kundi ipapakita natin ang pagmamahal sa Kanya sa pamamagitan ng pagmamahal din sa kapwa. Hindi ito optional. Hindi lang para sa mga mababait o ka-close lang natin. Ito ay malinaw na utos at kung mahal natin ang Diyos, susundin natin siya, mamahalin natin kahit pakaaway natin. 1 John 4:11, mga minamahal, dahil ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan.
Verse 12, kailanmay wala pang tao nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Ang ganda ng talata na ito. Ang ibig sabihin, ang Diyos ay hindi nakikita ng mata. Tama ba? Pero, kailan siya magiging visible? Makikita siya sa paraan ng pagmamahalan natin sa isa't isa. Kapag pinili nating magmahal kahit mahirap, kapag nagpatawad tayo kahit masakit, kapag tumulong tayo kahit tayo rin ay pagod, pinapakita natin na ang Diyos ay nananahan sa atin. At ang pagmamahal niya, nagiging buo, nagiging totoo sa pamamagitan ng buhay natin. Yun ang ibig sabihin ng talata. Kaya nga, tanungin natin ito, mahal ko ba talaga ang Diyos? Kung oo, tanungin mo yung sarili mo, sino kaya yung tinatawag ng Diyos na mahalin ko ngayon? May pride ba akong kailangang ibaba? May taong kailangang patawarin? May kapatid ba sa pananampalataya na kailangan ko yakapin muli? Kung mahal natin ang Diyos, mamahalin natin ang kapwa natin. Dahil, yun ang sabi niya, love one another as I have loved you. So, paano natin ipapakita ang pagmamahal sa Diyos? Number 1, examine your love honestly. Ang ibig sabihin, maging honest tayo talaga sa ating sarili. Tanungin natin kung talagang mahal ako ng Diyos, ay ano naman ang sukli ko sa kanyang pagmamahal. Nakikita ba ito sa aking mga ginagawa? Pangalawa, show your love through obedience. Ipapakita natin ang pagmamahal sa kanya sa pamamagitan ng pagsunod. At pangatlo, commit to love until the end. Tuloy natin ang kwento ni Pedro. Sabi ng Panginoon sa kanya sa John 21:18-19, katotohanan sinasabi ko sa iyo, nung ikaw ay bata pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili. Lumalakad ka kung saan mo ibig. Kapag matanda ka na, iunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka sa hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipahayag kung paano siya mamamatay at maluwalhati niya ang Diyos. Pagkasabi niya nito, sinabi sa kanya, sumunod ka sa akin. Sa puntong ito, ipinakita ng Panginoong Hesus kay Pedro ang tunay na lalim ng pagmamahal niya sa Panginoon. Isang pagmamahal na aabot sa kamatayan. Sinasabi ng Panginoon na darating ang panahon na si Pedro ay iuunat niya yung kamay niya, isang larawan ng pagkapako o pagkatali sa krus. Ang pagsasabi na dadalhin ka sa hindi mo ibig ay isang prophecy kung paano mamamatay si Pedro bilang martir. Hindi sa takot kundi sa katapatan. Hindi ito sinadya ni Pedro. Hindi siya naghahanap ng kamatayan. Pero nung dumating ang pagkakataon na pagbabayaran niya ang kanyang pananampalataya sa sariling buhay, nako, hindi siya umatras. Ginawa niya ito ng may buong loob at pagmamahal sa Panginoong Hesus. Ipinako siya sa krus ng pabaligtad noong 64 AD sa ilalim ng pamumuno ni Nero. Bakit pabaligtad? Diba sabi niya, kasi I am not worthy to be crucified in the same manner as my Lord. Grabe, no? Ang dating nagkaila sa Panginoon ngayon, willing na siyang magdusa at mamatay para sa Kanya. Kaibigan, commit to love until the end. Hindi lang ito sa salita. Ito na ang buhay na pagsunod. Siguro hindi natuwa si Pedro nang marinig niya ang uri ng kamatayang kakaharapin niya. Pero sa kalooban niya, siguro napalitan na yon ng kapayapaan. Bakit? Kasi ngayon, alam niya this time, hindi lang bugso ng damdamin ang pagmamahal niya sa Panginoong Hesus. Kasi ikinaila niya ito upang hindi maparusahan noon. Pero ngayon, totoong pagmamahal na. Willing na siyang mamatay. Hindi na siya yung Pedro na nagsabing, I'll die for you, Lord. Pero nag-deny naman. Ngayon, handa na talaga siya. At ganun din tayo. Hindi natin hinahangad ang pag-uusig o hirap. Pero kapag ito'y dumating, tapos tinanggap natin ito, nako, patunay ito na ang pagmamahal natin sa Kanya ay hanggang dulo. Kaya nga, hindi masama ang persecution. Minsan, ito pa nga ang ebidensya ng pagmamahal natin sa Diyos. Ito ang nagsasabing, mahal ko ang Diyos ng higit sa sarili kong kaginhawahan o kaligtasan. Kaibigan, tanungin mo ito sa sarili. Mahal mo ba ang Panginoong Hesus? Handa ka ba maglingkod, magsakripisyo at magpatuloy kahit mahirap? Handa ka ba magmahal hanggang dulo? Ang pagmamahal kay Jesus, hindi lang sa simula o hindi hanggang sa huling hininga. Kaibigan, commit to love until the end.
Years ago sa aming discipleship group, nagtanong nga kami, bakit kaya parang hindi tayo nakakaranas ng persecution? At may isang matinding realization kami. Na-realize namin na kaya walang persecution kasi hindi naman kami intentional sa pagbabahagi ng mabuting balita. Kung hindi mo naman kasi ginagawa ang pinapagawa ng Panginoon, paano mo mararanasan ang rejection? Paano mo mararanasan yung pang-aalipusta o pagsalungat? Kung ikakahiya natin ang ebanghelyo, kung kinakahiya natin ng gospel, kung mas pinipili nating manahimik para iwas gulo, paano natin mapapatunayan na mas mahal natin ang Panginoong Hesus kaysa sarili nating comfort o reputasyon? Ang persecution ay hindi lang naman palaging pagkakakulong o pagpapatapon. Minsan isang masamang tingin lang kasi nakasuot ka ng Christian church, natingnan ka ng masama, minsan yun yung persecution. Minsan pagtatawanan ka dahil nag-share ka ng faith. Minsan mararamdaman mong tinataboy ka dahil sa paninindigan mo. Pero sabi sa 2 Timothy 3:12, in fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Kung pipiliin mong mahalin at sundin si Jesus, hindi mo maiiwasan ang persecution. Hindi man gaya ng kay Pedro, pero tiyak na may haharapin ka, kapatid. Kaya nga ang tanong, mahal mo ba talaga ang Panginoong Hesus? Kung oo, handa ka bang harapin ang anumang kapalit? Hindi ibig sabihin na gusto nating masaktan. Pero kung sa pamamagitan ng ating pagtitiis, maluluwalhati natin ang pangalan niya. Kaibigan, huwag kang mahiya sa pananampalataya mo. Huwag kang matakot ipahayag ang mabuting balita. Huwag kang sumuko kung may humahadlang. Ang tunay na pagmamahal, hindi sumusuko. Hindi sumusuko kahit masaktan. Hindi sumusuko kahit mag-isa. Alam mo sa Revelation 2, yung church sa Efeso, nagsimula ng maganda. Nung una, puno sila ng alab, init at pasasalamat sa Diyos. Alam nila kung gaano sila kamahal ng Panginoong Hesus. Kaya naman, minahal din nila ang Panginoon ng buong puso. Kahit makasalanan ng kultura nila, naging ilaw sila sa dilim. Pinuri sila ng Panginoong Hesus sa kanilang mga mabubuting gawa. Masipag sila, hindi sila basta-basta naniniwala sa maling tagapagturo. Sinusubok muna nila ito kung totoo. Tinitiis nila ang hirap, hindi sila madaling mapagod sa paglilingkod. At ginagawa nila ito dahil mahal nila ang Panginoong Hesus. Pero may isang napakalaking problema. Ano yun? Sabi ng Panginoong Hesus sa kanila sa Revelation 2:4, subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Ang pag-ibig mo noong una kang sumampalataya ay nanlalamig na. Grabe, nakalimutan nila ang kanilang pagmamahal sa Panginoong Hesus. Na-realize ko ang pagmamahal sa Panginoon ang pinaka-importante sa lahat. Mas importante sa kahit anong ministry na ginagawa mo. Oo, kahit pa yan sa D-group mo. Kailangan ang ministry ay nag-uugat muna sa puso na nagmamahal sa Diyos. Pero kung ginagawa mo lang ito sa ibang dahilan at ang delight mo ay wala sa Diyos, hindi siya ang priority mo, hindi ang presensya niya at ang kalooban niya ang desire mo, naku, hindi nakakalugod ang kahit anong ministry. Kahit pa naglilid ka ng D-group, pero hindi ang presensya ng Diyos ang hinahanap mo, ay hindi ka nananatili sa Kanya at kalaunan ay manlalamig ka. Ang dating passion, naging formality na lang. Parang okay pa rin sa panlabas, pero sa loob, wala na yung apoy. Kaya ano sabi ng Panginoong Hesus? Pahayag 2:5, alalahanin mo dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikuran ng iyong masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako dyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Ayon sa talata ay pagsisihan natin ang ating pagmamahal sa Kanya kung ito'y nawala. Kasi kung hindi, aalisin ang ilaw ng church na ito at mamamatay. Ito rin ang challenge sa atin ngayon. Marami sa atin ang faithful sa ministry. Matagal na sa church, maraming alam sa doktrina, pero ang tanong, mainit pa ba ang pagmamahal mo sa Panginoong Hesus? Kaya kailangan natin maging culture ang conversation time na sa loob ng ating D-group ay maging accountable tayo sa isa't isa na magpaalalahanan na tuloy-tuloy ang pagpapalago natin sa pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa Kanya araw-araw at pagsunod. Si Esther Ann Kim ay isang guro sa Korea.
noong panahon ng Japanese occupation. Isang araw, inutos ng gobyerno ng Japan na lahat ng tao ay dapat yumuko sa isang estatwa bilang tanda ng pagsamba sa emperor. Para sa maraming tao, parang simpleng gawin lang yon. Pero para kay Esther, malinaw ang sinabi ng Diyos, "You shall have no other gods before me." Kaya anong ginawa niya? Tumayo siya, hindi siya yumuko. Hindi dahil matigas ang ulo niya, kundi dahil mahal niya ang Diyos nang higit sa sarili niyang buhay. Now, dahil sa pagtindig niyang yon, hinuli siya at kinulong. At hindi lang basta kulungan, isang brutal, marumi, at nakakakilabot na bilangguan. Pero alam mo ba, hindi siya natakot, hindi siya umatras. Nag-memorize siya ng scripture kasi alam niya pag hinuli siya ay hindi siya makakapagbasa ng Bible sa kulungan. At sa kulungan, doon siya naging ilaw. Naglingkod siya sa mga kapwa preso, naging ina sa mga nawawalan ng pag-asa, at nagpatuloy sa pagsamba kahit walang simbahan, kahit walang banda, kahit walang malinis na lugar. Ang pagmamahal ni Esther sa Diyos ay hindi lang sa panalangin o kanta. Ipinakita niya ito sa pamamagitan ng pagpapahalaga ng salita ng Diyos. Pakikipag-usap sa Kanya, pagtitiis, pagsunod at pagpapatawad. Ang kanyang kwento ay nasulat sa aklat na If I Perish. At totoo nga, halos mamatay na siya pero hindi nawala ang pananampalataya niya. Kaya tanungin natin yung ating sarili, kung sa atin nangyari ito, hindi din ba tayo yuyuko sa estatwa kapag may pressure na ikahiya ang pananampalataya natin? Pipiliin pa rin ba natin ang Panginoong Hesus? Hindi lahat tinatawag para makulong, pero lahat tayo ay tinatawag na magmahal ng tapat. At minsan ang tunay na pagmamahal sa Diyos, makikita hindi sa kung gaano kagaan ang buhay mo, kundi kung paano ka tumatayo sa gitna ng hirap. Kaibigan, ang panawagan ng Panginoong Hesus sa Iglesia ng Efeso ay panawagan din sa atin ngayon. Magsisi ka at gawin mo ang mga unang gawa. Hindi huli ang lahat. Maaari tayong bumalik, hindi lang sa simbahan, hindi lang sa ministry, kundi sa Diyos mismo, sa presensya niya, sa init ng kanyang pagmamahal. Piliin nating muling magmahal. Piliin nating manatili. Piliin nating mahalin siya hanggang wakas. Maaaring matagal ka nang tumatakbo sa Diyos. Pero ngayon, kaibigan, dahil sa kanyang pagmamahal sa iyo, ipahayag mo rin ang pagsuko mo sa kanya sa pamamagitan ng isang panalangin. Sabihin mo sa kanya, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na aking puso. Pumasok ka't manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon, tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo ako na lumago ang aking pagmamahal sa iyo sa araw-araw. Amen. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. Sabi ni Francis Chan, "We never grow closer to God when we just live life. It takes deliberate pursuit and attentiveness." Tama si Francis Chan. Hindi tayo lalalim sa Diyos kung parang iniisip natin na balang araw darating din ito. Mali, hindi automatic ang pagmamahal sa Diyos. Kailangan nito ng intentionality. Gagawa ka ng journal mo sa iyong conversation time. Isusulat mo kung anong gusto ng Diyos na gawin mo ito. Sa akin, sa case ko, sinusulat ko ito sa aking cellphone kasi binabahagi ko ito sa aming mga group chats. Ito ang magiging commitment mo at pagsunod. At gagawin mo ito araw-araw. So, paano natin ipapakita ang pagmamahal sa Diyos na may action? Examine your love honestly. Tanungin ang sarili, mahal ko ba talaga si Jesus ng higit sa lahat? Hindi lang sa damdamin, kundi sa disiplina at pruweba ng buhay. Show your love through obedience. Yun ang number 2. Ang pagmamahal sa Diyos ay nakikita sa pagsunod kahit mahirap. Pangatlo, commit to love until the end. Ito ang pag-ibig na hindi sumusuko. Pag-ibig na handang magdusa, maglingkod, at magpatuloy kahit mahirap. At kung ginagawa mo ito, lalalim ang relasyon mo sa Diyos. Magkakaroon ka ng kapayapaan at direksyon sa gitna ng kaguluhan. Ang buhay mo ay magiging bunga ng pag-ibig at maraming tao ang mabibless. Makikita mo na ang pananampalataya mo ay hindi lang totoo, kundi ito ay buhay. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Hesus,
mag-iwan ka lang sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, ay inaanya kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapigatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, ay sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry. At kung gusto mo maging partner sa ministry na ito, na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanyayahan kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link sa ating give page sa description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Tapos kung gusto mo sumunod sa utos sa atin ng Panginoong Hesus na gumawa ng disciple o alagad, ay may registration link tayo sa description.